Hello sa lahat ng mga followers ni Alpha Adventure Farms. My name is JC De Guzman and I am here to announce that finally launched na po ang application sa pagiging isa sa mga poultry sub-farms ni Alpha Adventure Farms. Alam ko matagal nyo nang hinihingi sa akin, email, text, direct messages, private messages sa aming mga social media accounts kung nasaan na ang mga detalye dahil gustong-gusto na ninyong maumpisahan ang pagiging isa sa mga poultry sub-farms namin sa inyong mga kanya-kanyang lugar. At hindi ko minadali ang announcement dahil gusto kong mapag-aralan talaga kung paano ito magiging beneficial, mutually beneficial sa mga taong involved. Hindi lang kay Alpha Adventure Farms, kundi lalo't higit sa taong magiging, sa customer na magiging kaagapay namin sa pagpapakalat ng standard sa pag-aalaga ng manok ni Alpha Adventure Farms, no? Kasi gusto kong maging pulido at pinag-isipan at hindi lang biglaan ng decision making sa idea na ito. So, sa video na to, i-discuss ko yung ilang mahahalagang bagay na dapat nyong marinig mula sa akin patungkol sa konsepto ng poultry sub-farm na ito. Dahil kung sa tutuusin alam ko na gusto nyong itanong din yan, bakit hindi na lang solohin ni Alpha Adventure Farms? Bakit pa niya gustong i-involve ang ibang tao sa negosyo? Mas mabilis ang decision making kung ikaw lang ang nagde-decide at wala ka nang kailangang hintayin pirma ng ibang tao, di ba? Pirma mo lang. Oh. Shoot, di ba? Launch this. Magkamali, edi ulitin mabilis. At least walang ibang mapiperwisyong tao, ikaw lang, di ba? Now, I studied na pinag-aralan ko itong idea na to na kung una sa lahat kaya ko bang solohin kasi yun naman talagang gusto ko sa mga negosyo, kung pwedeng solohin ko na lang para mas mabilis ang decision making. Kung pumalpak solo ko din yung aberya, wala akong aabalahin ibang tao. But there are issues in the realms of agriculture, particularly small scale farming, na kailangan mo talagang i-involve ang ibang tao, no? Para mas mabilis or para mas ma-resolve mo yung ibang mga concerns, kagaya lang ng nabuo kong idea na to, itong pagkakaroon ng poultry sub-farms sa bawat region, bawat rehiyon sa buong Pilipinas, because I would like to answer these three questions. Merong tatlong problema na gusto kong masagutan, no? Una, paano ko mababawasan, kung hindi man totally matatanggal, yung stress sa mga manok dulot ng pagta-travel, pagbibiyahe sa kanila. Lalo pa itong pick-up zone ni Alpha Adventure Farms, alam nyo naman, nasa Tarlac City ito, up north, here in Luzon. Paano ko yung customer from Mindanao pa? Naku, mahina ng 3 araw sa biyahe niyan. By land, no? By sea. Kung aeroplano mo naman yan, sigurado yon, mas mahal pa yung bayad sa transpo niya kaysa sa manok. Baka parang lumitaw yung binili mo is yung pag-aeroplano, hindi yung manok, no? Now, gusto kong ma-resolve yon, no? Yung stress. Pangalawa, paano ko mababawasan, kung hindi man totally matatanggal, yung napakalaking gastos related to transpo sa mga manok. Ultimo yung from Luzon to Luzon. Luzon to Luzon lang to Libo na rin ang gastos sa kada kahon or kada ulo ng manok. Isipin nyo na lang yung from Luzon to Visayas, Luzon to Mindanao. Di syempre, higit na mas malaki yun. Ang gusto ko sanang mangyari, yung gastos ng customer sa biyahe ng manok from Luzon to Visayas or Luzon to Mindanao or Luzon to Luzon, idagdag na lang niya doon sa pambili niya ng feeds, vitamins, no? Paggawa niya ng sarili niyang vitamins sa turo ni Alpha Adventure Farms, sana doon na lang mapunta yon kaysa doon sa mapunta siya sa travel related expenses sa transpo. So those are the first two problems. And number 3, papaano ko matutulungan yung mga small scale, isagad na natin, sige, hanggang sa mga semi-commercial farms in terms of marketing, sales and marketing. Tanggapin man natin at hindi, sangkatutak
yung mga seminar either ng gobyerno or ng mga private institutions or individuals patungkol sa pag-aalaga ng manok o ng iba't iba pang klase ng hayop. Kabi-kabilaan yan sa YouTube. Mayroong may bayad, mayroong may libre. So sa tingin ko sangkatutak na higit na sa sapat yung mga options natin pagdating doon sa pagkakatuto sa siyentipikong pamamaraan ng pag-aalaga ng manok. No? Marami na tayong options. Pero confident akong sabihin ito na sobrang kakaunti o baka nga wala man sa mga available na seminar na yan, whether in person or sa YouTube, yung nagtuturo tungkol sa accounting na side ng negosyo. Accounting. O kaya doon sa marketing. Yung accounting at saka marketing. Kasi hindi po pwedeng magnenegosyo ka, okay, alam mo, may pambili ka, hindi mo problema pambili. Pero hindi mo alam paano ibebenta at saka saan mo ibebenta, kanino mo ibebenta, at paano mo ibebenta. Marketing. Pagkatapos, sa tuwing may makakakwentuhan akong small scale farmer, ang pangintindi niya doon sa sale, no? Yung nagkaliwaan kayo, manok, tapos manok mo, tapos pera ng customer. Ang tingin niya doon sa pera tinanggap niya ay kita, income. Neto pa nga minsan yung pagkakaintindi niya, kumita ako 5,000. No? Hindi naman kita yung 5,000 Tanggalin mo yung expenses, yung matitira. Kung meron yun ang income mo. Yung problema sa karamihan, kung hindi man lahat ng nakakausap ko, blanco. Hindi nila alam paghiwalayin yung expenses doon sa natira after the expenses, which is the net profit or net income. No? Hindi nga naglilistahan ako dito, ultimo pag nagpabili ako ng gas, halimbawa, diesel ng generator. Nagpa-tricycle ako halimbawa. Ultimo yung bayad sa tricycle, tinatanong ko, magkano pinayad sa tricycle? Magkano pinakarga mong diesel? Ililista ko yan. Kasi expense 'yon. Sa karamihan sa mga small scale farmers, walang ganun-ganun, walang lista-lista. Basta mag-aalaga lang ako, magbebenta ako sa presyong hindi ko alam kung may tubo o wala, overpriced or underpriced, at basta nagkaliwaan ng manok at saka ng pera, kita na yon, okay na. Kailangan nating maiwas to yon. No? So dalawang malaking problema yon, yung sa accounting at saka sa marketing. Sa accounting, hindi natin po pwedeng maliitin yung issue sa accounting. No? Otherwise, magsisimula at magtatapos lang ang bawat backyard or smallhold farmer sa pagiging mahusay magpataba ng manok at magpalaki ng manok at magpakintab ng balahibo ng manok. Hanggang doon lang ang magiging kahusayan, pagiging hustler kumbaga ng small scale farmer. So, how can I resolve that? By involving myself. Kasi ako, modesty aside, yung technical aspect, scientific knowledge, alam nyo naman, nakailang daang upload na ako sa YouTube, no? Ng mga science-based videos patungkol sa cultural management ng sangkatutak na mga alagaing hayop, no? Sakop ko na rin pati yung accounting and then pati yung doon sa marketing. Kasi I know you would like to ask, saan ko naman nakuha yung expertise ko at confidence ko na magturo about marketing at saka doon sa finance, sa accounting. Bago po pinanganak ang Alpha Adventure Farms for 22 years, nasa marketing business na ho kami. May company kami, it's an international digital marketing company. Babad na ho ako doon, marinated na ako ho doon. Pagdating naman sa accounting, we also own a consulting company pagdating sa stock market, sa equities. So yung pagbabasa ng mga income statements, balance sheets, day-to-day activity na ho yan ng mga mata ko. So sanay na ho ako sa ganyan. Kaya sakop ko ho yung marketing, yung accounting at saka yung cultural management sa pag-aalaga ng lahat ng hayop na meron dito sa Alpha Adventure Farms. So gusto kong involve ang sarili ko doon para maturuan ko yung mga small scale farmers na ma-replicate yung pagiging meticulous ko sa cultural management and at the same time mag-guide ko sila na magkaroon ng kamalayan doon sa kwentahan. Gusto ko maging
Gusto ko hindi lang maging farmer ang magiging mga poultry sub farms na makakasama ko dito sa advocacy na to. Gusto ko maging agripreneur sila. Kasi hindi ka pwedeng tawaging agripreneur kung magaling ka lang magpakintab at magpataba ng pakintab ng balahibo at magpataba ng manok. Kailangan magaling ka rin sa kwentahan, sa pagbebenta. May kamalayan ka, conscious ka tungkol doon, no? Hindi yung lang, kumbaga ampaw lang yung nalalaman mo, hindi po pwedeng ganun. Gusto ko may transfer ko yung kaalaman ko at mahawaan ko ng mindset ko yung mga taong may involve at mag-a-apply as a poultry sub farm ni Alpha Adventure Farms. So, yun, yung tatlong yun, no? I-recap lang natin, ha. Bawasan ang stress ng mga manok galing sa biyahe. Pangalawa, tulungan ang customer na makatipid kung hindi man totally matanggal yung gastos sa transportation ng mga manok, no? Pangatlo, matulungan ang mga small scale to semi-commercial raisers or farmers na may transfer yung technicalities ng cultural management ni Alpha Adventure Farms, pati maturuan sila sa accounting and sa marketing side ng poultry business, no? Small scale, no? Hindi natin pinag-uusapan dito yung dapat may tunnel ventilated house ka. Naku naman po. Tunnel ventilated house pa lang 15 million na yun, wala pang manok yun. Hindi natin pag-uusapan yun. I am not the right person for that kung sakali man, ano. So yung tatlong problemang yun. And those three problems can be answered or have already been answered through the launching of this poultry sub-farm concept ni Alpha Adventure Farms, no? Isipin na lang ninyo. Kung meron si Alpha Adventure Farms na buyer from, let's say, Cagayan de Oro, Region 10, at nagkataon na yung customer namin na yon, yung buyer kong yon, ay meron akong sub-farm na siyang pinakamalapit doon sa buyer kong yon. So, anong mangyayari nun? O-order na lang ako doon sa sub-farm at itong customer, pipikapin niya doon sa sub-farm. So, itong sub-farm ngayon, ang focus na lang niya is mag-alaga ng manok according to Alpha Adventure Farms' standards. Di ba? Hindi nahati ang focus niya. Yes, meron pa rin siyang sariling diskarte sa pagbebenta, marketing. Pero, hindi na kasing bigat nung sosolohin niyang lahat, no? Yung sosolohin mo na yung pagbabantay sa mga manok, cultural management, pagpapalaki, and then poproblemahin mo pa yung pagbebenta, etc., etc. May kaantabay na siya through Alpha Adventure Farms. And at the same time, pag bumili, bago pa ako magkaroon ng transaksyon doon sa sub-farm kong yon sa Region 10 halimbawa, meron na kaming mga pre-agreed prices. O, halimbawa, sub-farm number 1 sa Region 10, ito ang mga presyong na pagkasunduan natin pag ako bibili sa iyo kapag ka day old, 1 month old, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months. Tapos, hindi lang ang gagawin ko kasi hindi lang ako magbabanggit ng presyo na partner. Pag sa day old, ito ang bigay mo sa akin, ha. Pag sa month old, ganito bigay mo sa akin. Hindi ganun lang. Meron akong presentation na ipapakita yung economics mismo ng poultry farming na to on a small scale basis. Ipapakita ko doon sa calculator kong yon kung ano-ano lahat ng mga expenses niya. Tapos i-input namin doon yung actual na presyo ng feeds doon sa mismong lugar niya. I-input, no? Para transparent, no? Para hindi magmumukhang ako lang ang kumikita at siya hindi niya alam kung kumikita ba talaga siya o hindi, o baka naman ako lang ang masaya. Para hindi niya isipin ng ganon, no? Para may transparency. Expenses niya sa puhunan na binili sa akin, expenses niya doon sa feeds, sa housing, sa vitamins and medicine, sa kuryente, sa labor. I-input ko lahat yon nang nakikita niya, no? Hindi sa telepono lang. Naka-share screen kami, video call. And then, ipapakita ko yung realistic expectation na halimbawa sa 100 itlog na lumabas sa manok, ilan lang doon ang papasa for incubation. Sa mga pumasa for incubation, ilang percentage lang doon ang magkakaroon ng embryonic development. Sa mga pumasa doon sa embryonic development test, yung candling,
ilang porsyento kaya doon yung magiging sisiw talaga at hindi magkakaroon ng early embryonic death. I-input namin lahat yon, kwentado. So, ibig sabihin, hindi pa man nangingitlog, hindi pa man na-incubate yung mga itlog na manggagaling sa manok na bibili nyo sa akin, for ano na natin, naka-forecast na kung mga ilang sisiw kaya ang pwede nating i-expect sa loob ng 24 months. Ganyan, no? Naka-project na doon. And then, lalaruin natin yung presyo, no? Ang pangako ko ganito, kapag ako bumili ng day old sa'yo, ang guaranteed profit mo, yung labas na lahat ng ginastos mo, no? According to the prevailing prices of the feeds sa lugar ninyo, ha? Hindi sa lugar ko. Sa lugar ninyo, di ba? Kasi dyan manggagaling ang feeds. Alam nga naman, from CDO ka, manggagaling pa ng Tarlac ang feeds mo. Di mas mahal pa yung biyahe kaysa doon sa feeds. Okay? Now, kapag day old ang binili ko sa'yo, ang guaranteed profit mo, 10%. Labas na lahat ng expenses mo, malinis na yung 10% sa'yo. Okay? Kwentado natin yan, yung ROI mo for 2 years. Yun ang kwenta ko dyan, na nalalabas ang puhunan mo for 2 years. Puhunan mo sa manok, puhunan mo sa incubator, puhunan mo sa pabahay, puhunan mo sa kuryente, puhunan mo sa labor. Kahit ikaw pa ang magtatrabaho lang at wala kang caretaker, pepresyuhan natin yung oras mo doon. No? Kasi sa Alpha Adventure Farms, maging itong mga damo sa paligid, ang 1 kilo niya, ang presyo ko dyan, piso. Kahit hindi ko binili. Bakit? Nung pinastol mo ba ang kambing, nung tinabas mo yung damo, hindi ka pinagpawisan. May presyo pawis ko, syempre. Ang pawis mo, may presyo din. Okay, ganun lahat yan. Pepresyuhan yan. Malinis yan, pepresyuhan lahat yan. No? Pagkatapos, kapag 1 month old naman ang bibilhin ko sa iyo sa aking sub-farm, guaranteed yun, meron kang 20% na profit. Kapag 2 month old, may 30% profit ka. Kapag 3 month old, may 40% profit. Kapag 4 month old, may 50% profit. At pang 5 month old, pasulong, meron kang 60% na profit doon. Pag sinabi kong profit, neto ha, net profit, hindi gross profit. Na net profit yon. Okay? So yun ang mangyayari diyan, no? Kaysa doon sa iniaalok nyo sa akin na magbibigay na lang kayo ng pera sa akin na 100,000, 1 milyon. Hindi, gusto ko turuan ko kayo on how to handle on how to do the business, no? Para mas maano nyo, mas maintindihan ninyo. Kaya ang target ko dito mga small scale Hindi yung mga may pera talaga na semi-commercial, kaya nila, commercial scale, kaya nila. Kung yun lang din naman ang mga kausap ko, solohin ko na lang. 'Di ba? Advocacy ito Itong poultry sub-farm at advocacy ito, mission ito, hindi lang siya yung parang kumbaga pera-pera lang. Kung pera-pera lang, solohin ko na lang. Kaya naman, solohin ko na lang. At least wala pa akong ipapaliwanag na katulad nito sa video. Paliwanag ko na lang sa sarili ko. Di ba? So mission ito. Kaya doon sa mga gustong mag-apply na pera-pera lang din ang gusto, wag na po. Hindi po ako yung tamang partner para sa inyo. Ang gusto kong makasama sa poultry sub-farm na to is yung mga small scale lang talaga yung capacity. Hindi yung may million dyan na kayang i-dispose. No? Mag-commercial na po kayo kung ganun po ang capacity nyo for capital expenditure. And now, going back, so yun ang mangyayari niyan. Meron tayong pre-agreed prices. At dahil magkakaroon tayo ng pre-agreed prices, mamumulat ang mata ng kausap ko, ng kapartner, ng sub-farm, doon sa, may ganyan palang dapat kinukwenta. Dapat pala nire-record yung gastos mo sa bahay, pabahay ng manok, labor, feeds, etc. Vitamins, nire-record pala yan. Dapat pala makatotohanan yung expectation mo sa mga itlog na magiging sisiw. Hindi pala lahat ng mga lumabas sa puwit ng manok na itlog ay magiging sisiw. So kailangan, ang gusto ko ma-open ko ang kamalayan ng sub-farm partner sa mga ganung bagay-bagay. Di ba, gusto ko ang mangyari, maging agripreneur ka. Maging agripreneur ka, hindi lang isang farmer. Hindi masama maging farmer, pero sino ba naman ang ayaw mag-level up from being a farmer to being an agripreneur? Di ba? So, yun.
That's the benefit. And then number two, habang active yung ating kasunduan, no? Habang nagkakasundo pa tayo doon sa presyuhan, ano? Magkakaroon tayo ng technical assistance. Marireceive mo yung technical assistance ni Alpha Ag Venture Farms, no? Nang walang dagdag bayad, ano? Pero may schedule. Siyempre, hindi naman po pwedeng alas 11 ng gabi tatawag ka sa akin. Boss, pa-check nga ng dumi ng manok. Hindi po pwedeng ganun. May schedule tayo, no? Yun, technical assistance. Iga-guide kita. Personally, iga-guide kita, no? Kakamustahin ko, kamustahin yung mga i-deliver na manok. Ginawa nyo ba yung sinuggest ko? Ano yung na-observe nyo sa kanilang behavior? Sumigla-sigla na ba sila o mukha silang nagmamasid-masid pa rin sa paligid? Kamusta na ang kanilang egg production? Sigurado ba kayong nililista nyo yan? O nagpapalipas kayo ng 1 linggo? And then after 1 week, doon nyo i-recall? Yung mga naaalala na lang ninyo kung ilan ang lumabas per day na itlog. May follow through. Magche-check talaga ako, no? So, kailangan nasusunod yung cultural management ni Alpha Ag Venture Farms. Otherwise, kapag nakaka 2 strikes na kayo, halimbawa, tinanong ko, partner, sub-farm number 1 dyan sa Region 2. Kamusta ang egg production? Patingin nga ng listahan for the past 3 months. Wala kang may bigay. Strike 1 ka na dun. Strike 1. Pag umulit-ulit, no? After 3 weeks, tinanong ko, patingin nga ulit ng ninyo, ng naging feed consumption ninyo, gastos nyo sa feeds for the past 3 months, kung nakakailang grams na kayo per day, patingin. Kaya yung timbang ng mga manok, ng mga sisiw, ano na yung average nilang timbang. Pag walang maibigay, naku, strike 3. Void na yung kasunduan natin noon, no? Ba't naman ganun ka-stricto? Sub-farm nga kita di ba? Kapag bumili ako sa iyo at pinasa ko yan sa customer ni Alpha Ag Venture Farms, kailangan, kung papaano ako nag-alaga gamit ang mga kamay na to, dapat ganun na ganun din lumaki yung manok na bibilhin ko sa iyo. Pangalan ni Alpha Ag Venture Farms ang nakataya, hindi naman yung pangalan ng farm mo di ba? Yun ang minimum requirement ko dyan. So kung gusto mong makuha yung technical assistance ni Alpha Ag Venture Farms, kung gusto mong magkaroon ka ng kaantabay sa pagbebenta at saka sa mga matututunan mo pa sa akin kay Alpha Ag Venture Farms, you need to follow yung minimum requirements ko, na parang yung ang mga manok mo ano sila, parang ako dapat ang nagpalaki, diferensyang ibang kamay lang, ibang soil, ibang lugar lang siya lumaki. No? Lumaki siya sa alagang Alpha Ag Venture Farms. Gets nyo? So, ganun dapat. Kaya stricto po ako sa requirement na ito. No? Sa kitaan, guaranteed po dyan. No? Walang panggugo yung mangyayari. No? Now, doon sa basta ako yung term ko ganito. Pag day old ang bibilhin ko sa iyo, 10% profit ka. Labas na lahat ng expenses mo. Sa lahat ng ginastos mo, doon sa mga day old na yan. Okay? Number 2, kapag 1 month old, 20%. 2 month old, 30%. 3 month old, 40. 5 month old, 50. 5 month old, 60. 4 month old, 50% ang profit mo dyan. Net profit, no? Dinidiin ko yon, net profit. No? Makikita mo yan doon sa i-discuss ko sa iyo na economics calculator. Makikita mo doon. Okay? And then marirealize mo din doon na mas lalaki pa pala doon sa agreed na guaranteed profit mo, yung kikitain mo kung mas lalo mo pang mapaghuhusay ang iyong cultural management. Halimbawa, no? Yung mortality rate mo, imbes na nasa 3%, nagawa mong 1% lang or 2%. Siyempre, di mas marami kang buhay na sisiw na maibebenta. Ano pa? Napataas mo yung embryonic development rate, no? At saka yung hatchability rate ng mga manok mo gamit yung incubator na galing kay Alpha Ag Venture Farms. Siyempre, mas dadami ang sisiw. Mas marami kang may bebenta. So, mga ganon. Sakop yan nung i-discuss ko sa iyo kapag naka-order ka na ng package kay Alpha Ag Venture Farms. Now, nabanggit ko yung packages. May 3 options dyan. 3 packages. Yung unang package, by the way, lahat ng 3 packages na to, 2 breed ng manok. Ginawa ko ng 2 kaagad para
hindi doble-doble yung trabaho ng pagbibiyahe ng manok. Kasi kapag umorder kayo sa akin, sagot niyo yung transportation fee. Matatapos lang yung kataasan ng transportation fee kapag yung customer ko ay taga dyan sa region mo na. Diba? Pero ikaw yung last generation, kumbaga, ng mapapagastos sa transportation fee. Isipin mo na lang kung Rhode Island Red ang uunahin mo, tapos magba-Black Astrolor ka, di doble-doble ang gastos, doble-doble din yung risk na mangyayari sa travel. Diba? Minsanan na lang. So sa bawat package, dalawang breed ng manok ang involved. Rhode Island Red at saka Black Australorp. Okay? Yung package number 1, 8 babae, 2 lalaking Rhode Island Red, at 8 babae, 2 lalaking Black Australorp ang kasama, at isang automatic incubator. No? Naka-indicate na dyan sa website kung anong kapasidad ng incubator na yon. Naakma lamang doon sa bilang ng nangingitlog doon sa package na yon. Akmang-akma lang siya, no? Sakto lang siya, no? Hindi ko ginawang, alam kong 16 lang ang mga pullets mo, tapos ginawa kong 1,000 capacity ang incubator. Hindi. Ayoko naman na parang nagmumukhang nagtutubo na ako, hindi ka pa man kumikita doon sa ano mo. Kaya sakto ko lang yung capacity ng incubator sa expected number of eggs na isasalang sa incubator. Ayon sa dami ng hens, pullets, mga nangingitlog mo doon sa package na yon. Gets nya? Okay. Package number 2, dodoblihin lang natin yung population ng manok. No? Imbes na 8 ang babae, magiging 16 ang babae, 4 ang lalaki na Rhode Island Red, and ganun din sa Black Australorp. 16 ang babae, 4 ang lalaki. Tapos syempre, 32 na yung nangingitlog mo eh. Di lalaki din yung incubator mo. Okay? Kasi alangan naman, 16 ang nangingitlog mo, tapos bibigyan kita ng incubator na pang tatatlo lang ang nangingitlog. Ano ba yan? Hindi natin mababawi yung production mo. No? Imbes na within 2 years mababawi natin expenses mo with kita, baka umabot ka pa ng 3 years, 3.5 years kasi ilan lang mapapapisa mo eh. Di ba? Now, sa package number 3, triple yung sa package number 1. Magiging 8, 16, 20, 24 ang babae, 6 ang lalaki na Rhode Island Red, at ganun din sa BA, Black Australorp. 24 ang babae, 6 ang lalaki, tapos yung incubator, yung malaki na, pinakamalaki na akma lang doon sa bilang ng nangingitlog mo. Now, may may difference. Kapag yung package number 3 ang binili mo, personally pupunta ako sa farm mo. Okay? Personally pupunta ako, kung kailangan ko mag-aeroplano ako para makita, ma-check yung ano yung naumpisahan mo, kamusta na yung mga manok, ganyan. One time visit ako doon. Whole day tayo doon kung gusto mong i-discuss ko yung cultural management. Although magkakaroon kayo ng access na doon sa cultural management video ko, 4 na oras 'yon. No? 4 na oras 'yon. Panoorin niyo 'yon, no? Kabuuan na 'yon. Yun na yung 4 na oras na 'yon. Yun na yung kabuuan na kung paano ako nag-aalaga ng manok. Okay, nasa sa inyo kung tapusin niyo ng isang upuan yung 4 na oras or every other day lang, nasa sa inyo. Okay? I am hoping na yung mga mag-a-apply as a poultry sub-farm ay yung talagang nasa puso nila ito, no? Yung hands-on. Tingnan niyo ko, hindi na ako pumuti-puti sa farming na to. Hindi na ako pumuti sa farming. Bakit? Hands-on tayo, no? Hands-on ako. Gusto ko ka-wavelength ko yung magiging ka-poultry sub-farm ko, ano? Kasi kung hindi kita ka-wavelength, hindi ko naaasahan na kung paano ako mag-alaga, ay plakadong-plakado mo. Ay, naku, mahirap yan, no? So, gusto ko we see each other, we meet eye to eye when it comes to the mindset, no? Hands-on ka, aggressive ka sa learning, ano? Gusto mo talagang nakikinig ka sa video, nagte-take note ka pa, no? After mo mag-take note, binabasa mo 'yon, and then titingin ka sa taas, i-enumerate mo kung naiintindihan mo ba talaga yung napag-aralan mo, yung ganung bagay ba, no? Because it's the only way to stand out sa ganitong business, no? Kung ang goal mo lang is maging isang ordinaryong magmamanok lang, huwag ka nang mag-poultry sub-farm ni Alpha Adventure Farms kasi ang gusto ko ako kasi sa Alpha Adventure Farms, ayokong maging
one of the boys lang. Maging isa lang yung isa lang din yan na magmamanok. Ayoko maging ganon. Ang gusto kong mangyari sa mundo ng mga backyard raisers, ang gusto kong mangyari ay Alpha Adventure Farms and the rest. Parang ganun ang datingan, no? Very ambitious. Very, very, very ambitious ang gusto ko. I don't want to just blend in. Gusto ko mag-stand out, no? So, gusto ko ganun din sana yung maging attitude ng mag-a-apply sa poultry sub-farm, no? Hindi uubra sa akin yung may pambili ka lang ng mga packages. Again, kung pera-pera lang ang usapan dito, sinasabi ko na sa inyo, suluhin ko na lang, no? At least hindi pa ako 30 minutes nagsalita ng ganito, kaka-introduce, no? So, gusto kong tumulong sa mga small scale na may naipong puhunan, no? Yung mga OFW dyan, okay, yung mga employees na may na-save, mga mag-asawa na naghahanap ng isang ng aantabay sa kanila ng kumbaga nakamit na, nandun na doon sa level na gusto nilang marating din, kumbaga, no? So, yun. Yung presyo ng bawat packages nandyan na sa website, no? alphaadventure.com, i-click nyo dun sa taas yung sub-farm application, tapos i-click nyo yung poultry sub-farm, no? 50% down payment. And by the way, hindi nyo ura-uradang mapipick up kasi may mga nauna na sa inyo na kailangan unahin yun. First come, first serve tayo dito. No? Kaya yung lead time ko ngayon, kailangan nyo maghintay ng mga 90 to 180 days, mga 3 to 6 months bago nyo makuha yung package ninyo. No? Sa incubator, walang problema no? Yung manok, no? Hindi naman natin pwedeng pigain ang tiyan ng manok para magdalawang itlog kada araw. Hindi pwede. So, first come, first serve tayo. Maliban dun sa mga nakapila na nauna na sa inyo, sa poultry sub-farm na konseptong to, meron pa kaming ibang mga orders na kailangan i-fulfill. No? Hindi lang naman itong mga manok ng mga poultry sub-farms ang inaasikaso namin ngayon. Di hamak na mas marami pa yung iba kaysa dito sa mga poultry sub-farms na to. Kaya pipila ho talaga kayo. Ano? Kahit pa sabihin nyo, doble nyo na yung bayad, hindi rin kita mabibigyan. Ha? Okay. So, 50% down payment, well, at least may chance pa kayong mag-ipon. No? 50% lang ang babayaran. Kung 50% lang ang hawak nyo ngayon na available, edi pambayad nyo, and then meron kayong 3 to 6 months para pag-ipunan yun. No? Yun ang kinagandahan dito sa 50% down payment na to. Kapag pipikapin na, doon na lang ang kalahati pa na bayad. Pwede kayong magbayad using your credit card or PayPal balance. No? Hindi nyo kailangan, kung nasa Hong Kong kayo, pwede nyo ipambayad ang Hong Kong dollars ninyo. Hindi nyo kailangan ipapalit muna into peso yan. Si Alpha Adventure Farms, may capacity siya na tumanggap ng 21 currencies from more than 200 countries. No? So, hindi nyo kailangan ipa-forex yung pera ninyo kung nasa ang bansa man kayo ngayon. Yun ang ipambayad nyo gamit ang PayPal ninyo or credit card. Pwede rin sa GCash, no? So, ano pa? So, ayun, no? Pagka-pili ng package, pagkabayad ng 50% down payment, schedule na natin yung discussion natin doon sa 10%, 20, 30% nakita mo sa bawat edad ng mga manok na binanggit ko. No? Black Australorp, Rhode Island Red. Hindi po pwedeng Rhode Island Red lang, hindi po pwedeng Black Australorp lang. Dapat parehong meron doon, no? So, ayan, very limited lang yung slots by the way ha. Kapag sa bawat region, kapag meron na akong 3 sub-farms doon, tigil na muna. Tigil na muna. Bakit? Kasi ayoko mangyari yung sasampu ang sub-farms mo sa region 1, tapos, hindi lahat naaambunan ng grasya yung 10. Paano yun? Diba? So, gusto ko up to 3 lang. Mas malaki ang region, mas marami yung sub-farms. May mga regions nga na isa lang ang pinili ko May regions na 2 lang. Okay? So, kailangan tayo, balance lang, no? So, yan, i-discuss ko yan pagka bayad ng 50% down payment, schedule na natin yan at makikita mo na nun. No? Ayan, excited ako para dito sa
proyektong ito, sa mission na to, sa advocacy na to. Excited akong dumami ako. Dumami ako sa pamamagitan ng poultry sub farm na to. Alright, so see you dyan sa description box. Iiwan ko yung link. This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms. Thank you.